Hi mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito nga ulit si Berto nila. Hello, kumusta kayo? So mga idol, kumusta kayo dyan sa Pilipinas at dito sa bansang Hungary at sa buong mundo, lalo na dito sa kontinenteng Europa. So kamusta kayo mga idol? So magkokomento lang tayo sa ibang mga topic dito sa ating mga napansin online, lalo na dyan sa mga group dyan sa Facebook about sa mga pagtulong-tulong natin. Yes po. So may nabasa ako about sa pagtulong ng mga katulad ko mga vlogger, pati mga ilang tao sa nandito na sa Hungary. So yun nga, di ko lang maiwasan kung magkomento about sa pagtulong. Kasi mga idol, about sa pagtulong, dapat kasi ano yan, bukal yan sa kalooban. Wala yang hinihinging kapalit. Kung kunyari may magtanong man sa'yo, idol, paano ba yan? Sasagutin mo lang. Kung ano lang kaya mong maitulong sa kanya, itulong mo lang, ganun lang yung kasimple. Kung ano lang kaya mo. Pero wala ka naman hinihinging kapalit, parang ganun lang ang datingan eh. Kasi meron iba dyan na mga tao na parang nanunumbat pa ang datingan eh. Parang sila yata yung nag-repair ka mo sa taong ngayon, nag-repair, ganun. Tapos parang naghihingi pa yata ng kapalit ang datingan. Pangit yung ganun. Parang ang saya kaya sa kalooban na makatulong ka sa kapwa mo. Tipong sobrang taba ng puso mo, sobrang ang gaan kaya sa pakiramdam. Pero kasing iba parang naghihingi pa ng kapalit, parang ganun, parang sasabihin, hawak kita sa leg, ganun, may utang na loob ka sa akin, ganun, wala kang kwenta, ganyan. Pangit yun. Huwag ganun mga idol. Kung nag-repair man tayo, okay lang yung walang problema, repair yun. Yun lang, doon lang. Pero yung hanggang sa andito na sila, tapos gaganunin mo sila na parang wala kayong utang na loob, ganun. Pagkatapos kitang ipasok, wala nga. Bakit? Yung nag-placement fee pa yung mga taong pinasok ninyo, sa inyo ba nagingi? Yung pang-medical niya ba, sa inyo ba nanggaling? Di ba hindi? Sariling pera niya yun, ginamit. Hindi naman sa'yo. Ang inano nyo lang, kayo tumulong, parang ganun lang, nag-repair. Baka, kung sakali, parang ganun, kayo nagsabi sa agency, pero yung sasabihin mo na, wala ka utang na loob, parang bablackmailin mo pa, ganun. Eh, anong punto mo? Parang ganun ang datingan. Pangit yung ganun mga idol. Alam nyo kasi, lalo na sa akin, mga online, sa akin bukal sa loob, wala ko hinihinging kapalit sa mga idol ko yun sa Pilipinas, lalo na dito sa Hungary. Kung ano lang, kunyari, papasalamat lang, doon ako masaya na sa pakiramdam. Tapos pag darating sila dito, may konting pasalubong sa akin, sobrang saya ko na yung lalo. Pero yung tipong sasabihan ko obligahin ko sila, uy, idol, mga ganun. Pagkatapos kitang ipasok, ganyan. Pagkatapos kitang backupan, ganun. Bigyan mo ako ng ganito ha. May utang na loob sa akin. Hindi ganun. Hindi yun tama. Maling-mali yun. Maling-mali. Tutulong ka bukal sa loob. Hindi yung walang may kapalit. Yan lang lagi nyo tandaan. Ha? Lalo na yung mga dito na sa Hungary. Kayo mga tropa dito. Walang masama tumulong mga idol. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero huwag kayo maghingi ng kapalit. Kasi alam nyo kung bakit nag-iimot ako na ganito? May tropa dito. Dumating sa Hungary na andito na. Pero may isang tukmol na nila lang. Parang ang datingan ng blackmail pa eh. Parang sasabihin, hawak kita sa leeg, wala kang utang na loob, ganun. Assistant supervisor ako kuno ng ganitong tao. Malaman namin kung sino yung nilalang na yun. Diyos ko, nakakatawa na lang. Sino ka para ganyan din yung parehas lang kay empleyado eh. Wala kang karapatan, yung tandaan mo. Parehas lang kay empleyado, parehas tayo empleyado. Huwag ka ganun sa kapwa mo. Nakakainit lang ng dugo. Alam mo yung narinig ko yung balita na yun. Ang sarap puntahan yung tao na yun tapos kakaltukan mo ng ganun no. Ano pinagsasabi mong assistant supervisor? Anong sinasabi mong kaliwat ka ng kamay ka ni ganito? Huwag ganun, pare. Huwag ganun. Kung sino man. Lalo na sa lahat. Ilalahat ko na. I-generalize. Huwag kayo ganun. Huwag kayo mang blackmail. Kung may hinahangad kayo sa tao na yun, huwag kayong ganun. Lumabang ka ng patas. Huwag ka mang blackmail. Ang datingan. Hindi maganda.
Ganun lang kasimple. Yung nga may sinasabi nga na ano sa lahat ng mga iniidolo, meron doon isang bulaang propeta, parang ganun datingan. Sa dami niyong iniidolo, isa doon bulaan. Yan ang tandaan niyo mga idol. Yan ang sinasabi ko. Kaya huwag kayo masyadong magpapalinlang, huwag kayo masyadong nagpapadaan sa mga bolat, mga bubulaklak na salitaan. Nako, X yan, maniwala kayo sa akin. Pag yung sinasabi nung ganito ako, yung masyadong hambog-hambog na. Hindi naman siya si hambuglar na sa McDonald's. Huwag ganun. Kung ganun-ganunan lang, hanggat maaari, mga tropa dito sa Hungary, iwasan yung mga ganun tao. Maniwala kayo. Lalo na yung mga bago dyan. Yun lang masasabi ko. Tumulong ng bukal sa kalooban, walang hinihinging kapalit. Wala nang iba. Kung nakatulong ka man, masaya ka, salamat. Kung gumanti man sila sa'yo, salamat din. Ganun din. Huwag kayo humingi ng kapalit. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. So, yun nga mga idol. Lang ako ng konting komentaryo about sa mga ganyang pagtulong-tulong. Parang generalize ko na lahat. Pero, shoutout sa mga taga-master ko dyan. Huwag kayo masyado nagpapalin lang sa mga bulaang propeta dyan. Alam mo na kung sino ka. Kalto ka sa... Basta. marami na nakakaalam ng ano mo. Kaya, relax ka lang dyan. Huwag ka masyadong ano. So, yun nga. May iba tayo mga idol din about sa resident visa rin. Mga tropa. Pati working permit. Mag-focus na about sa resident visa. Hanggat maaari mga idol, kung magta-travel man kayo papuntang iba't ibang lugar man dito sa Hungary, hanggat maaari may resident visa kayo. Kasi may mga tropa kasing wala pang resident visa, kung saan na napupunta. Paano kung matsyempuan kayo ng mga pulis? Lalo na ngayon, ngayong winter, active ang mga pulis ngayon at nag-check sila ng mga immigrant na parang sa tingin nila, tingin kasi matik nila parang nag-run away sa employer nila, parang ganun datingan. Totoo yung mga idol, lalo na ngayon sa winter halimbawa na lang yung isang tropa ko dito na namili lang. Yung namili sila, parang tinigilan sila ng pulis, tapos chinek sila kung mayroon silang daladalang mga resident visa, pati passport. Yun, may dala man sila resident visa, pero yung passport hindi mo naman sa bahay. So, yun nga, binerify dun sa immigration, mga 30 minutes din sila, nagtawag pa nga daw ng backup Pero yun, patunayan na kasi ang sabi naman sa kanila, para naman daw, for safety reason din. Kasi marami daw na immigrant na tumatakas sa kanilang employer, pati tumatawid sa iba't ibang bansa dito sa Europe. For own protection nyo rin mga idol, pati ng bansang pinuntahan nyo rin, parang ganun din. Parang iwas na lang din sa mga illegal na gawain, parang ganun lang. So, yun lang payo ko mga idol, iwas lang, dala lang tayo palagi ng ganyan. Hanggat maaari, picturean nyo kung di nyo kayang dalhin. Picturean nyo na lang din, katulad ng ginawa ko. Kasi mas maganda na nasa board palagi, mas mainam yun. Picturean nyo na lang din para may soft copy kayo, parang ganun lang datingan. So, yun nga. Hanggang dito na lang mga idol, nagkomento lang ako sa mga ilang bagay at mga issue dito sa mga nababasa ko yan sa Facebook. So, yun nga. Iwas tayo sa mga bulaang propeta, mga resident permit, lagi nyo dalhin, kahit picture lang. So, yun lang. Like, subscribe, and share. Huwag kayo mag-skip ng ads, kakaltukan ko kayo. So, yun nga lang mga idol. Bye-bye. Salamat sa panonood.